Magandang araw mga banateros. Malapit na New Year. Siyempre, pag New Year na, marami na hong mga magbabago. At ayan po ang ating special announcement mga kababayan. Magbabago tayo ng format. Bakit kanyo? Takaw! Abay, siyempre, kailangan we have to adapt to change. Ano po ba itong gagawin natin? Kasi recently, kung mapapansin ninyo, hindi po tayo nakakapag-upload. Hindi po tayo nakakapag-video, nakakapag-vlog. Hindi ho ibig sabihin nun, tayo'y wala na ho sa YouTube. O wala na po tayong vlog. Alam lamang po, tayo po ngayon ay nagbabakasyon at tayo po ay nasa Japan at kasama po natin ang ating pamilya. So habang tayo po ay nagbabakasyon kasama ang ating pamilya, ay tayo po ay hindi po masyadong nakakapanood ng mga news at wala ho tayong pagkakataon para magkaroon ng time para mag-video at upload. Siyempre, muna natin, unahin po muna natin ang pamilya natin at pagbabakasyon. Siyempre naman, sayang naman po kung pumunta tayo dito tapos hindi naman natin i-enjoyin. Alam nyo, sa buhay, kailangan po yan. Kailangan po sa isang taon, magkaroon ka po ng break, season break, ganun, sa iyong buhay. Marami sa atin, meron naman din ganyang pagkakataon. Yung iba, nagpupunta ng beach, nagpupunta na kung ano-ano. Tayo, dito po tayo sa Japan. Yan po ang ating hilig at nag-i-stay po tayo dito. At dahil dyan, hindi po tayo nakakapag-vlog masyado. Pero hindi po ibig sabihin, tayo po ay titigil na sa pag-vlog. Ano po ba yung special announcement natin? Alam nyo po, itong nakaraang araw, tayo po ay naban sa Facebook na naman. Una po, yung page na Banat Bay. Actually, kung matatandaan ninyo, pangalawa na ho itong page. Una, Banat Bay, tapos nagkaroon ng Banat Bay 2.0. Yung Banat Bay 2.0, pinalitan ko po. Nung naban na yung Banat Bay, pinalitan ko na po yung 2.0 ng Banat Bay. Pero sa madaling salita po, pangalawa na ho ito. Yung una kong page na umabot na mahigit 1 milyon, biglang naban. Tapos itong pangalawa, na almost mag-1 milyon na rin, naban na rin. Okay? Tapos yung sumunod na naban ay yung profile na po natin, yung personal na natin, na ban na rin. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito? Para sa akin, simple lang naman po ito. Noong mula po tayo ay decide na pumasok sa politika, alam po natin na may mga consequence yan. May mga consequence dahil meron mga tatamaan. Kasama po talaga yan sa buhay. Yung meron kang matatamaan, merong mga makikriticize, at marami ho dyan, mapipikot. At siyempre, alam mo naman itong mga pulahan, lalong-lalo na itong galawan ni Marcos, si Marcos po talaga nga namang gawain na ho niya yan. Alam nyo, yung panahon ni Marcos Sr., ganyan din po ang kanilang ginawa. Yung panahon ni Marcos Sr., ang ginawa nila ay pinasara nila yung mga radyo, pinasara nila yung TV, at kung ano-ano pa, pati dyaryo. Yan din ang ginagawa ngayon nito ni Marcos Jr. Kung akala ninyo ay may pinagkaiba sila ni Marcos Sr., hindi ho. Actually, kung meron man silang pinagkaiba, mas malala itong anak. Dahil sabi nga, itong anak, di umano ay bangag, sabi nga ng kanyang kapatid. Hindi po nagsabi, ibang tao, ang kapatid niya po nagsabi, bangag itong presidente nito. So, ibig sabihin yun, mas malala yan. Pantakin mo, bangag ka. Meron ba kayong kaibigan bangag? Grabe ho ang mga bangag. As in, sobrang praning, sensitive. Meron akong mga kaibigan ganyan Dati ngayon wala na. Nakuha na. Nakuha na ni Lord. May mga kaibigan tayong ganyan na bangag. Alam mo yon yung tawag doon, TH, tamang hinala palagi. Tapos praning, tapos kung ano-anong nasa isip. So, uma-action ng kung ano-ano. Di ba yan nga yung sinabi ni Senator Amy kay BBM? Kaya ganyan ang galawan nila.
ng kanilang mag-asawa o yung gobyerno natin dahil sa ganyang klasing buhay ni Marcos. Yung pagiging lulong, sabi niya nga, lulong sa droga. Sabi ni Senator Amy. Kaya, ina-expect ko na ito. Ina-expect ko na mangyayari to sa FB. Especially ang FB. Ito hindi lamang problema sa Pilipinas. Kahit po sa ibang bansa, naging problema po yung freedom of speech sa Facebook. As a matter of fact, bigla ngang gumawa na ng statement. Although next year pang start, na sinasabi nila tanggalin na daw yung mga fact checker, ganyan-ganyan. Pero ako, ina-expect ko na ito. Ina-expect ko na yung FB natin eventually mawawala. Kasi ilang beses na ni-report Yung ang mga report, mali-mali. Doon mo malalaman mo na talagang ginagago lang nila yung FB. Kasi mantakin mo, pinost ko si Senator Bongo, sabi nudity daw. Senator Bongo, nudity. Baka wala ng buhok. Hindi. Meron pa naman. Pero ganun yung mga report sa akin. Tapos keso, merong kumakatok-katok dito habang nagbablog ako. Kita nandito yung mic. So, meron din yung mga, tawag dito? Impersonator daw ako ni Banat Bay. So, ako, AI. Para pala si BBM tong Facebook Sabi niya, I do not know. It is no longer my sister. Parang ganun pala FB. Impersonator daw ako ni Banat Bay. O di sige. Ngayon, nung natanggal na po, since pangalawa na yan, napag-isip-isip ko kung tayo ba ay gagawa pa uli. Kasi dami namang kumukuha ng ating video, nagnanakaw ng ating video. Yung Banat by supporter, meron pang isa Ano yun? Banateros by Banat by, o Banat by Banateros, something like that. Ako, wala naman akong problema. Ba't ko sinabing ninanakaw? Kasi hindi naman nila pinapaalam. So, ninanakaw yun. Pero, okay lang. I mean, okay, go. Wala namang problema sa akin. Kung pinagkakakitaan niyo yung videos ko, okay lang naman sa akin. Sabi ko na nga sa inyo, ilang beses ko na sinabi yan Hindi ako magre-report ng copyright. Kasi sa akin, para sa bayan to Diba? Kung para sa bayan, at yan kanilang nais, yung kunin ng aking video at ipakalat, okay lang. As long as, warning ko ito doon sa mga nagnanakaw ng aking video at saka nagpo-post sa kanilang FB page. Warning ko sa inyo ito. Siguraduhin nyo lang buong context yung ipinost nyo. Huwag nyong ikakatas pagpapalit-palitin kasi ma-out of context. Yun lang naman ang aking pakiusap at warning. Kasi pag ginawa niyan, i-report ko talaga kayo as copyright. Which is easier para ma-down kayo kasi nasa akin ng passport ko, nasa akin ng ID ko, gagawa ko ng selfie, madali ko kayo may report. Pero kung malinis naman ang inyong intensyon, suportado ko kayo dyan. Kunin nyo pa yung mga shorts and reel. Shorts and reel lang ako kunin ninyo, ha? Huwag nyo kunin yung buong video. Shorts and reel. Wala akong problema kunin ninyo, i-post ninyo dyan sa FB ninyo. Wala akong problema. But let it be said. Okay? Let it be said na etong taon na ito, hindi na po ako gagawa ng Facebook page o official na manggagaling sa akin. So, wala na po akong official na Facebook. And it's okay. Walang problema yan. Kasi magko-concentrate tayo sa YouTube at sa TikTok. Okay? So, kung gusto ninyong malaman ng mga update, pumunta po kayo sa YouTube channel na Banat Bay. Yan. Wala akong problema si Google sa freedom of speech. At the same time sa TikTok din. Meron din po ako dyan. Banat Bay. Yan. Pagka ano nyo yan, ano ba yun, yung ganun? Yung at Banat Bay PH. Pero ang pangalan nun, Banat Bay. Okay? So, pag gusto nyo ng politika, Banat Bay sa YouTube channel at TikTok, Banat Bay. Okay? Kung gusto nyo naman ng personal, doon po kayo pumunta sa Instagram ko, Banat Bay. At meron din po tayong Banat Bay 360 sa YouTube. Yun din po ay personal ko din po yun.
So kung yun po ang inyong nais, doon tayo, okay ako doon. Doon na lang ako magko-concentrate. Mas maganda nga ho ito, sabi nung iba sa akin, kasi at least alam nila na nandun ako pupuntahan sa YouTube. So kung gusto nyo ng update sa aking ginagawa, YouTube po tayo. Ha? Para updated po ako. Araw-araw po ako nag-upload ng mga shorts, videos, dyan po sa YouTube. So, banat by. Ngayon, yung Facebook ko, okay na yan. Sa kanila na yan. Anyway, paulit-ulit. Minsan nakaka-toxic din naman na mag-scroll sa Facebook eh. Kasi, ang weird lang kasi sa Facebook, paulit-ulit yung lumalabas. Kaya, at saka doon sa, ang nangyayari, napag-aralan ko, nakita ko sa ilang mga nag-research, ang Facebook daw gumagawa ng sariling balloon. Ano ibig sabihin nito? So kung ikaw ay pro dilawan ka o pinklawan ka, lahat lang ng pinklawan, yun lang ang lalabas sa iyo. Pag ikaw naman ay Duterte supporter, lahat ng Duterte supporter, yun lang ang lalabas sa iyo, sa feeds mo. Ibig sabihin yung algorithm, ganon. So ang nangyayari, akala mo, wala na yung kalaban mo. Ibig sabihin, wala na yung ibang pananaw. So, hindi lumalawak ngayon yung iyong pag-uunawa. Kasi nakikita mo lang, yung lang, pareho ng kulay mo sa politika. O, kunwari naman, ikaw ay dog lover, puro dogs lang ipapakita sa iyo. Ganun daw ang Facebook, gumagawa ng sarili niyang balloon community. Unlike sa YouTube, unlike sa TikTok, basta politics ang topic mo. Lahat, kahit anong kulay, ilalabas niya sa feed mo. So, mas maganda. Nagigets din nyo? Kasi, yung mga videos natin, lalabas ngayon sa iba't ibang kulay ng politika sa Pilipinas. So, mas may marireach tayo. Kaya, kahit po sa TikTok. As a matter of fact, maraming ang lumalapit sa akin. At yun ang sinasabi nila, napanood nila ako sa TikTok. Hindi naman daw sila mahilig sa politika, pero tuwing napapanood nila ako sa TikTok, natutuwa sila. Kaya maraming salamat po. Actually, it's a blessing in disguise yung pagka-ban natin sa Facebook dahil magko-concentrate po tayo ngayon sa YouTube at saka sa TikTok. Okay? Ngayon lang, medyo break lang muna tayo, kaya hindi tayo nakakapag-upload ng mahaba. Pero yung mga maikli, mag-upload tayo. Break lang po muna tayo kasi yun po ang sabi nga nila, diba, yung iba may mga panapanata. Yun po ang aking panata. To give myself a break during Christmas season. To reflect, syempre, to strategize, yung mga planning, dami kong pinaplano na gagawin this coming year. Kasi ano yan sabi nga nila, New Year is a reset of date. Ibig sabihin, reset ng date, balik tayo sa magiging 2026 na, hindi na 2025. Dapat daw pati sa buhay, reset din. Reset yung values, reset yung goal, reset yung attitude. Lahat yan, magre-reset. Tapos kailangan magkaroon ka ng mga changes. You have to learn to adapt to change. If you do not adapt to change, mapapag-iwanan ka. Alam mo, sa totoo lang na ako, nagugulat ako sa tindi ng change sa AI. Grabe ho. Nung pinag-aaral, medyo nababaliw ako itong mga nakaraang buwan tungkol sa AI. Kasi sabi ko nga, we must accept AI. AI is not bad. Ginagamit lang ng iilan sa masama. Pero AI is good kung gagamitin mo ito sa tama. Marami alam mo yun, parang, kasi every technology can be used for good or for bad. Nasa sayo na yan. Pag-aralan mo para malaman mo kung saan mo magagamit. At pinag-aaralan ko po AI, grabe ho. Ang magagawa nito sa social media. Yung tulong na magagawa nito. Yung paggawa-gawa na lang ng videos, kung paggawa-gawa ng outline. Kasi minsan tayo, meron na tayong alam sa pag-iisip natin. Meron na tayong mga gusto nating sabihin. Pero to gather the thoughts, napakahirap po minsan. Kasi siyempre, yung topic mo, minsan gumaganon-ganon. So, para mag-gather mo yung thoughts mo, you need help, di ba?
So isa na nga ho din yan ginagawa ng AI, yung paggawa ng outline para talaga maganda. Marami ho ma-achieve. Kaya nga itong New Year na ito, yan ang isa sa ating, hindi naman New Year's resolution, pero isa sa mga goals natin to study more. Kasi grabe ho, alam mo, ngayon na nga lang yung basta tungkol sa audio, ang dami ho, ang galing talaga. Sobrang lupit ng nangyayari ho sa social media. Kaya panoorin nyo yung mga ating updates. Marami tayong i-update ngayon, marami tayong plano, marami tayong gustong ma-interview, makausap, at mahinga ng panig. At saka bantayan ho natin, kasi kahit Christmas, kinakat kung yung pera natin ng mga congressman, hayop talaga mga animal. Mantakin mo meron silang bonus na 2 milyon. Hayop! Iba talaga kayo. Paldong-paldong talaga kayo, mga animal kayo. Grabe yun. Kaya bantayan natin yan kahit ho Christmas. Kahit ho bakasyon. Pero again, it's time to spend time with our families and friends. And, syempre, sa sarili natin, kailangan meron din kayong me time. Mag-shopping din kayo. Kakainis, wala na tayong pira, baga. O kanina shopping to the max dito. Ayop yan, puro me time. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa next upload. Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Yung announcement natin, ikalat nyo na lang sa ating mga kaibigan ng ating announcement. Maraming salamat po.